Pressure ba sa'yo yun na mataas din expectation sa'yo ng mga tao dahil produkto ni Janice at ni Aga to? Yes. Oh. Na-pressure din ako. Talagang, grabe talaga. Ito ba talaga gusto mo? Hindi. Nag-culinary lang ako just so I could finish school. Kasi, diba, medyo ano tayo, bulakbol. Hello, ilang college ka na? Parang marami ka na rin madami. Psychology, interior design, export management. So parang, Tapos hindi mo tinatapos. wala, hindi ko tinatapos. Financially, may None. tulong ba yung parents? None. Bakit kay AJ hindi sumagi sa isip mo yun na mag-artista ka din? Lalo na may connection ka na. Nakita ko sa yung buhay nila eh. Wala, gusto ko gumimik. Gusto ko mag-enjoy lang sa mga kaibigan ko. Ganun lang. Oh, actually gusto ko lang sabihin sa inyo, ilang beses na kaming na-postpone nito. Si AJ, ang dami-daming rason. Parang na-anxiety ako. Parang 1 week na lang, di ba? Parang pinoproblema ko talaga araw-araw. Talaga ba? Oo. Mula Manila, tumungo kami rito sa Tagaytay, Santa Rosa Road para puntahan at machika ang anak ni Janice. Hindi po ang tiyanak, ang anak ni Janice kay Aga Mulak, na ngayon ay isa ng entrepreneur at napakasarap daw gumawa ng longganisa. Kakaiba. Halika na. Ito siya. Ay, ano ba? Pati ako kinukuna ni AJ. Hello. Ayan. Si Luigi Mula. Hi, Hello. Luigi. Hello, hello, hello. Lika. Si Luigi ay alam na ng lahat, ano? Yan ang love child, ika nga ni Janice at ni Aga. O, nandito tayo sa kanyang komisari. Paano mo i-describe itong komisari? Dito ba kayo dati pa? No, we just transferred here last month. Commissary meaning dito namin ginagawa lahat ng products namin and then we ship it to Manila. Wow, oo. Ito nga nakakita ka ng mga ano. Ito yung mga produkto ni Luigi. So, yung kanyang artisan, longganisa, by Chef Luigi Mulak. Ayan, so ito yung Bicol Express. Bicol Express, yeah. Spicy. Tapos, Sa kabilang side ito puro to ano. Caldereta and cheese. Ayan, ito yung caldereta and cheese. Parang kakaiba yung mga longganisa. That one is sinigang. Ito na, ha? Sinigang. Sinigang longganisa? Yeah. May sinigang palang longganisa. Patitikman mo ba sa amin to? Yes, naparuto na. Wow! Ikaw lahat ng recipe mo to, original. Yeah. Yes. Wala kang pinangkopya. Wala. Taray ni EG, O, ayan yung kanilang... but ito hindi nakabalot. No, ito sinigang na hubad. Parang longganisang hubad. Nakakita na ako Yan, ng longganisang hubad. Pero sinigang... Sinigang flavor. Flavor. Hindi literal na may sabaw, na may sampalok. Hindi. May isang palok, pero hindi siya, kumbaga, pag linuto mo siya, parang longganisa style. Malutong, gano'n, anin. Paano yung paggawa ninyo? Nakakailan kayong gawa everyday? So every day, we keep it to a minimum of 150 packs per day. Tuloy-tuloy naman ang ano dito. So makakaano rin kami, mga 3,000 a month. So, sino mga sinusuplayan ninyo? We have resellers from Manila and then ibang provinces like Olongapo, Laguna, Pampanga. Tapos, meron kaming new shipment going to Tacloban this week. And then, hopefully, sa US in 2 months. Hopefully. Bakit walang restaurant si Luigi? Bakit dito ka na lang nag-concentrate? No, kasi, totoo, G, ano rin it's meaning, work-wise, it's a lot harder pag restaurant. Kasi, unang-una, yung labor force, ang dami kong staff. Everyday, may isipin ka talaga Ito, this earns like a restaurant. Pero ang labor ko is not that expensive. And then, wala masyadong customer service. So, it's easier. It's a lot easier din. Tsaka, I have more time for my kids, for Patty. Diba? Kaysa pag every restaurant, kailangan everyday nandun talaga ako Business-wise, ito talaga. Ako, baka maungusa mo pa sa yaman si Aga. Mahirap abulin yan. So, dito lang siya everyday at ilan yung tauhan mo? I have 3 staff. 3 lang ang gumagawa everyday? Kasi meron kami machines So, madali lang. May machine kami dito, may machine kami sa loob. So, madali lang talaga yung production. So, alin sa artisan, longganisa by Chef Luigi Mulak, ang pinakamabili, yung sinigang ba? The sinigang. Calderet. Sinigang yung bestseller namin talaga. Pero depende I mean, yung mga ibang customers, kung gusto nila spicy, Bicol Express. For kids naman, yung caldereta and cheese gusto nila. Okay, so ito ba competitive ba yung presyo nito? Yes, actually, we are the cheapest artisan sausage in the market. And this is how much? This one is only 410. 410.
Yeah, sa iba, I think they sell that for about 700. And wala kaming kalaban kasi kami lang yung ganito eh. Oo. Filipino flavored na artisan longganisa. Merong artisan sausage pero walang artisan longganisa. Itong artisan longganisa, sinigang hubad, magkano naman to? This one is 390, 390 and 410. parang 410. Yeah, tapos ito yung cheapest, yung sinigang. Matitikman na natin to maya-maya. Abangan ninyo kung anong masasabi ko sa recipe ni Chef Luigi Mula. Yan. At malalaman din natin bakit culinary ang kanyang kinuha. Bakit hindi siya nag-artista. Ayan, so nagpaluto tayo ng caldereta and cheese. Yeah, caldereta and cheese. Caldereta and cheese. Bicol and Express. Bicol Express. Sinigang longganisa na So hubad. itong tatlo lang na to na longganisa Ang variants namin for now. Oo. So, nag-iisip ka pa ng iba. No, meron talagang may lalabas next month na dinuguan longganisa and chicken inasal longganisa. Dinuguan longganisa? Yeah. Meron. Ano? Diba? Oo nga, itong sinigang. Diba? Tsaka kanin yan. Sobra. Anong meat to? Giniling. Para siyang chorizong hubad, Toji. Oo. Kaya pa. Kano to? 390. Bibili ako nito kasi masarap. Kasi ba natikman na to ng daddy mo at ni... Yeah, favorite ni Mama tsaka ni Papa yan. Oo. Ito sinigang. So, kanino ka nagmana sa pagluluto? Siguro kay Mama. Hindi naman nagluto si Papa. Yan, Ito Bicol naman. Express. Hindi kailangan ng suka. Nope. Kasi it has its own flavor na eh. Manghang yan ito, Oji, ha? Sobra. Ayan, pang kanin, wala nang kanin. Anak! Oo nga, oo. So, nalasama yung Bicol Express. Oo. Sile yung gata, yung luya. Oo. May gata. Oo nga. Oo. May aftertaste na gata. Yep. Ito sa kukunin ko kasi nandito na ako Bakit longganisa of all? Itong mga flavors na to was part of our old menu sa Lumo, yung may restaurant kami tinyo, Resorts World and Dati. and Greenbelt. This was part of it. Ang laki kasi ng menu namin na yun eh. So, I don't know. I guess ito na yung I feel like, easy to sell and very unique. Dahil sarili mong ano talaga. Yes, sariling recipe talaga. Yeah. Oh. In fact, sa Lumo, mas marami kaming flavors. Mga 10 flavors yan. Na ikaw lahat ng may gawa. Yeah. Ito yung caldereta and cheese. This one's more kid-friendly. Ay, masarap. Thank you. Ang sarap kasi konti lang, pwede mo na kakalat na sa kanin yung Oo. yung lasa, sobrang malasa. Kahit walang sabaw, lasang-lasa mo yung sinigang. Lalo pag may itlog yan, nako, ko po. Sunny side up Ito? egg. Oo, sunny side up oo. egg. Ito, kanin, garlic rice. Grabe yan. Ang sarap. So, approve, EG. Hindi dahil kaharap kita, ha? Thank you, thank Kasi you. pag talaga nakakasuka yung pagkain, hindi ko talaga mapipigilan, pero sobra. Thank you, Ang thank sarap ng iyong recipe, itong longganisa, Bicol Express, at yung caldereta and cheese, at yung sinigang hubad. Yes, thank you, thank you. Napakasarap nito. Salamat. Kailangan nyo itong matry. Ito ba talaga gusto mo nung una? Kasi obviously, culinary ang ginawa mo nung araw. Yeah. So, yun ba talaga gusto mo? Yun ba yung pinaglaban mo Nung sa parents? nung una, Oh. hindi. Oh. Nung una, nag-culinary lang ako just so I could finish school. Kasi dati, diba, medyo bulakbol. But then again, after I graduated culinary, when I started training sa restaurants, that's when I learned to love it talaga. Bakit culinary? Pwede naman management, pwedeng accounting, pwedeng... Because that was the easiest. I mean, yung culinary kasi of course, medyo interesting naman nung time na yon, di ba? Parang okay, I'll work with food, di makaka-food trip pa ako, whatever. Parang, yun. it just sounded parang, kumbaga, not boring. Kesa parang kung management or whatever, parang nakaupo ka lang, parang ang boring, di ba? Parang gagawin ko dun. Na-pressure ka ng parents mo. Medyo na-pressure ako kasi parang, hello, ilang college ka na? di ba? Parang marami ka na rin madami. Nag-psychology pa ako. Psychology, interior design, export management. So parang, Tapos hindi mo tinatapos. hindi ko tinatapos. Kaya, ayun. Kaya ka nakarinig sa kinaagat kay Janice na dami-dami mo ng kinukuhang kurso. Oo. O ano ba? Kailan ka ba magtatapos? Yeah. Yung isa rin yun sa nakatulong para ma-motivate ka na Of course. tapusin. Yes. Siyempre, I wanted to make them proud, di ba? And also for myself din, parang, na rin ako, di ba? Parang, di ba, ang gagawin ko. Parang pang ilang college ko na to, tapos,
wala, ganito na lang tayo. Siyempre, sobra-sobra na ako sa enjoy masyado nun, di ba? Parang, sawa na ako. Ayoko na. So, doon nag-start na ako. Tinapos ko yung culinary ko. In fact, 6-month course lang yun dito, OG. Kinuha ko ng 3 taon yun. Teka, bakit 6 months tapos umabot ng 3 years? Kasi nga, hindi ko nga tinatapos. Dahil katamaran? Katamaran? O wala lang sa Wala lang, wala parang- sa puso mo na yun ang gusto Kasi mong gawin? young pa ako noon dito, OG. So parang I wanted to do, a lot more stuff, di ba? Parang di pa rin ako sure eh. Medyo magulo pa buhay ko noon eh. Parang wala, gusto ko gumimik, gusto ko mag-enjoy lang sa mga kaibigan ko, ganun lang. Naging ganun lang yung tahak ng buhay ko noong time na yun. And then parang yun nga, I just realized na parang, okay, di ba? Parang ganito na lang ba ako? Parang kita ko, dad ko, mom ko, okay naman, successful sila sa ginagawa nila. Parang that inspired me, no? To become a better person. So, yun, start slowly lang. Kasi culinary ako, slowly. Hindi ko natapos yung first year ko, culinary. Sige, okay lang, isa pa. Pero syempre, yun na pa. Tuition ulit tayo, ha? Syempre, nagagalit yun. Parang, putsa, yan ka na naman. Pakilang enroll na to, hindi ka pa rin tatapos. So, parang grabe na, di ba? So finally, nung last ko, naalala ko, AHA, thank you, naalala ko yung last year ko. Kasi nga, 6-month course, di ba? Tapos parang 3 years na, hindi mo pa tapos yung 6-month course mo. Isang subject na lang. Sabi ni Papa, bahala ka na sa buhay mo. Di ba? Sa tuition mo. Tapos na ako, parang ang dami mo na pinasukan, wala pa rin. Nakiusap ako sa school ngayon. Pwede ba? Isang subject na lang naman eh. Baka naman pwede. Alam mo yun? Ilibre na? Kasi malaki na rin na-donate ko siguro di. May bago na tayong wing, oh. Hindi, joke lang. And then finally, so, they allowed me to continue. So I finished it. Na walang bayad? Oo, tinapos ko. Tapos? Konti na lang yan eh. Tinapos ko. So, nung nag-graduate ako, naalala ko, nasa Manila Pen kami, wala akong kilala sa, graduation. Kasi sa ibang batch na ako sumama eh. Wala na, one subject lang ako, tinapos ko na lang yun. So yan, di ko kilala yung mga kasama ko doon, pero si Papa, si Mama nandun. May anak na ako noon, si Alejandro. May wife na ako noon. Galabas ko ng pinaka-ballroom nila para si Papa sabi, bili ka muna isang beer. Kuha muna, enjoyin mo lang. Kasi tapos ka na eh. Upo ka lang dyan. Bili ka beer mo. Sarap. Tapos din. After how many years, my gosh. Tapos na. So that's when I started to, So after that, syempre may anak na ako noon. Mas driven na akong, kasi hindi na lang sarili ko iniisip ko eh. Syempre may anak na ako eh, di ba? Parang hindi na to pwede. Although on the side, medyo meron pa akong parang ayoko pang magseryoso. Because I was young. I was still young. I was 22. Nung nagkaroon ka ng first baby? Yeah, oo. So parang, di ba? So nung nagkaroon ka ng first baby mo, doon mo naintindihan si Agat, si Janice? Nung mga third na. Nung mga third na. Sabi ko, putang ina, oo nga pala, no? Sabi ko, tama nga yung sinasabi nila. So yun na, doon na talaga dumiretso na. Natauhan ka na. Oo. Pero okay naman na ako. Siyempre may first baby boy na ako. Okay na ako, bait na ako noon. Pero aware ka na sikat ang parents mo nung araw? Aware ako. Oo naman. Sobra. I mean, di ba? Pressure ba sa'yo yun na mataas din expectation sa'yo ng mga tao dahil produkto ni Janice at ni Agat to? Well, yes. Na-pressure din ako for a time na talagang grabe talaga. Parang, di ba? Pero, I really just chose to live a normal life. I don't know why. Di ko rin alam bakit ganun eh. Pero parang, alam mo yun, kung makita mo sakay ako ng tricycle, okay lang sa akin. Yung walang... Wala Wala akong pake. Ito yung anak ni Agat ni Janice, walang ganon. Meron, marami. Marami. Nakikilala ka rin. Oo, nakikilala ako. Pero, syempre, wala gusto ko mag-tricycle eh. Diba? Yung time na yun, strict pa si Mama, ayaw pa ako bilhin ng kotse. So, para pag gusto kong lumabas ng bahay, ayaw pa gamit yung driver, ayaw ko yung kotse, tricycle ako. Tapos sa bahay na kaibigan ko. So, tapos from there, may mga kotse naman sila. Kung saan kami pumunta, bahala na. You mean, hindi ka nabigyan ng kotse ng nanay mo? When I was young, no. Wala talaga. Pero nandun na yung inggit mo sa ibang friends mo na may kotse na sila, na binigay ng parents nila? Hindi naman inggit. Kasi alam ko naman makakakotse ako eh. Parang lang. Alam ko lang na hindi pa ako deserving nung time na yun. Kasi nga, di ba? Wala loko-loko ako eh. Ba't naman ako, kahit naman sino, di ba? Kahit naman sinong, kung loko-loko anak mo, ba't mo naman bibigyan ng kotse yan? Di ba? Baka ma-total wreck pa na ito yung kotse nito or whatever, di ba? I guess, parang perfect timing lang na nagka-car ako, okay na ako. Parang at least ako, I can say, talagang I lived life to the fullest, di ba? So ngayon, parang tama naman itsura ko, parang pa-retire na ako, di ba? Parang tapos na ako. Parang ayoko na. Tapos yung ina-applyan mo pala, di ba? Yeah. Nag-a-apply ka rin ng sarili mo, wala kang tinutungtungan na backer? Yeah, before, yeah. Bakit? But
Ba't hindi yung pinakamadaling paraan na, ma, ilakad niyo naman ako dito. Ganun nila ako pinalaki talaga. Hindi sila yung parang, Luigi, pasok ko dito. May kilala ako. Walang ganun. Talagang if you wanna work, you work. You wanna apply, apply. Eh, di naman din ako nahihirapan. Eh, paano pag nakikita na yung apelido mo? Ayun. Yun lang, no? So, sobrang asikaso na sa'yo. Oo. Ewan ko. Nakadagdag din naman yun. Oo naman, of course. Of course. Lagi nilang tinatanong yan pag artista daw yung mga magulang, definitely mag-artista din yung mga anak. Bakit kay AJ hindi sumagi sa isip mo yun na mag-artista ka din? Lalo na may connection ka na. Siguro I just didn't want yung pressure na meaning, nakita ko sa yung buhay nila eh. Although, alam mo yun, masaya naman sila sa ginagawa nila syempre. Pero ang hirap din, lalo na pagka, alam mo yun, like nakikita ng tao. Parang I just want a more private life. It just so happens na may business ako, kaya parang kailangan ko ngayong, di ba? Pero more than anything, mas gusto ko talaga ng katahimikan. Yun lang talaga. Ayaw mo na sa spotlight ka. Ayaw. Actually gusto ko lang sabihin sa inyo, ilang beses na kaming na-postpone nito. Si AJ, ang dami-daming rason. Hindi ko kinakabahan ako pag may interview eh. Sobra talaga dito, OG, grabe. Even yung last ko na with sabi ko, parang in-anxiety ako. Parang 1 week na lang, di ba? Parang interview ako. Pinoproblema ko talaga araw-araw. Talaga ba? Oo. Ganun talaga ako. Kanina nga, nung papunta ka na dito, parang walang sasabihin ko, grabe. Wala. Pressure talaga ako. Di ba, relax ka ngayon. Relax ka. Di ba? Kaya rin ayaw mo mag-artista. No? Dahil mga ganyan, na mga pag naiilawang ka. Para nako-conscious ka na. Sobra. Na-anxiety talaga ako. Totoo. Gusto ko lang malaman kasi syempre parehong sikat yung parents mo. Tapos nagkaroon sila ng sariling pamilya. Tapos, ikaw nandun ka sa gitna, anong pakiramdam? I don't know. I guess parang they made me understand naman yung situation. Tsaka ako rin, alam ko naman, tahimik kasi ako na tao eh. So parang, I guess, isip lang ako ng isip. Napoprocess ko siya mag-isa. So nung time na yun, when it was all happening, I was okay. Meaning, ako lang, whatever I did in the past, decision ko yun. Hindi ito because si papa mo kasi ganito, si mama mo kasi ganito. No. Ako lang yun, nag-enjoy lang ako. And after that, alam ko na, of age na ako. I mean, tapos na ako sa ganyan. Ito na ako, pamilya na. Ganun lang. So, kumbaga, hindi ako bitin. Dami ako nagawa. So, masaya. Masaya. Nag-enjoy talaga ako. So, hindi mo pwedeng isisi sa parents mo. Definitely. Kung bakit naliko ka ng landa somehow. Definitely not. I cannot blame them. I mean, it's not their fault. I mean, I'm 100% sure they did their best. Although nagka-problem lang sila dalawa, pero parang ako lang din naman yung mga yan di ba? So naintindihan ko sila. Kasi nung mga panahon na yun, hindi ka naman tipong parang torn between two lovers. Parang, teka, dito ako sa nanay ko. Ano kaya sasabihin ng tatay ko? Nandito ako sa tatay ko at sasabihin ng nanay ko. Hindi. Wala. Pag Pasko lang, problema yun. Pag Pasko. Bakit? Pag Pasko, New Year. Problema? No, syempre, ako, gusto ko pumunta sa mom ko. Christmas lang yun Isang araw lang yun Gusto ko pumunta sa mama ko, gusto ko pumunta sa papa ko. So, di ko alam, minsan kung anong gagawin ko, di ba? So, nakaschedule na yan. So, Christmas, morning, afternoon, doon ako kay mama. Paggabi na, si mama kasi, maaga, mabilis matapos Noche Buena namin Si mama, pag nagbukas ng regalo, gusto na niya magligpit agad Sabi ko, parang ligpit na agad? Di mo naman lang tayo enjoy dito? O lipat ako kay Papa. Mas masaya naman doon. So, ganun. Pag New Year, ganun din. Lagi yan, walang mintis pag New Year, 12 o'clock na sa kalye ako. Kasi habol ako kay Papa. So, gana ako kay Mama. Happy New Year! O, alis na ako agad. Punta na ako kay Papa agad. I'm sure, hindi ko man nakakausap pa si Aga, sobrang proud sa yung papa mo. Grabe, pati si Janice, no? And even your stepdad and stepmom. Yeah. Diba? So, ano sinasabi naman ni Tita Charlene mo? Tita Charles, yun ang lagi ko kausap. Lagi nangangamusta si Tita Charles. Palagi. Pag may problema ako, yan ang nakakausap ko si Tita Charles. More than Papa. Talaga? Oo, lagi ko kausap. Si Jan Estrada naman, paano yung dynamics nyo? Okay naman kami. Okay naman. Basta ang importante, okay ka sa lahat. Oo naman. Okay sa lahat. Hindi naman, yung kinukwento mo kanina na lahat in-enjoy mo nung kabataan mo. Yeah. Tapos hanggang sa tumino ang buhay mo. Yeah. Kanino mo ina-attribute itong pagbabago ni AJ? Ito sa mga anak ko, definitely. Mga anak mo. Sa mga anak ko talaga. Kasi I didn't want meaning. Kumbaga gusto ko, ayos yung buhay ko. For them. Gusto ko ayos kami, wala kaming problema. Kasi nga, di ba, hindi naman naging maayos yung ako, mama, papa, di ba? Kasi nga, hiwalay sila, ganyan. Gusto ko ng buong pamilya. So, I made sure na, syempre, in order for me to have a complete family na hindi walang problema, kailangan ayos ako. So, inayos yung sarili ko talaga para okay kami. So, naniniwala ka ba na
dahil galing ka sa broken fam, yun ang nagiging parang batayan mo para, ay, kailangan pag nagkapamilya ako, buo. Kasi nga, ayaw mo ma-experience na ulit. Yes. Ganon, no? Yes. Ayoko na ma-experience nila kung ano yung na-experience ko. Although it wasn't naman that sobrang, di ba? Pero nahirapan din ako, syempre. Kahit sino naman na hiwalay ang nanay tsaka tatay, medyo mahirap. Di ba? Kasi parang, hindi ko alam, parang torn ako Parang ganun. O, nahirapan din ako. So, yun ang ayoko talaga maranasan nila. Ayoko talaga. Kaya grabe ka rin tatay ngayon. Yeah, sobra. Sobra. Pati itsura ko parang tatay na. Diyos ko po. Grabe, pag-apat anak mo nito, Oji. 4 ang anak mo. Oo, 4. O, Four mo, kids. 4 ang anak ni AG Boy ngayon. No? Tapos dadagdagan mo pa. Hindi na. Putsarag. Pero ito bang 4 mo na yan, financially, may tulong None. ba yung parents? None. Wow. Nope. Sa'yo lahat. Yes, sa akin lahat. As in, Tito Sarap Oji. na Siyempre, nung una, may guidance naman na kahit paano. Pero I can like say 95% is all me talaga. Although medyo mahirap, di ba? Medyo mahirap na knowing na my parents can fully support us. But it's also a good thing na they didn't. Kasi now, like, kumbaga iba yung iba yung... Iba yung direction mo ngayon. Yeah. Iba yung prinsipyo mo towards your family. Yeah, and that's something na hindi nila ninakaw sa akin. Yung feeling na, ako to. Walang tumulong sa akin. Ako to lahat. Wala kayong masabi sa akin. Wala nang masabi sa inyo. Okay tayo. Ganun lang. Yung pressure naman sa'yo, bilang kuya ka ng lahat. Kuya ka ni na Atasha, ni Oh, Andres, tapos yung... Sila Kayla, sila yung Ina. 4 pa. Yan. Pressure ba sa'yo na, ito may problema to, si Kuya AG ang pupuntahan? Hindi naman pressure. Kasi hindi naman sila masyado nagkakaproblema rin Kasi okay naman sila. Hindi naman sila naging tulad ko na talagang naghahanap ng problema. Parang okay naman sila. So parang ako, kaya nyo yan. Parang nakikita ko, parang okay naman kayo. Kumusta ka bilang kuya nila? Well, I guess pag gusto nila mag-enjoy, ako kino-contact nila. Parang ganyan. Pero okay naman, sobrang close kami. Like, sila Kayla, Ina, Moira, Yuan. Yun naman, I grew up with them. So, we're really close. Atasha, Andres, close din kami. Although, sobrang busy lang nila lately, no? Pero, kumbaga, I guess kasi ang public, hindi naman kami nakikita lagi magkasama Diba? Pero nagkasama kami ng mga yan lagi. Basta pag kailangan ka nila, Basta andiyan ka. nothing basta kapatid ko. Kailangan mo ako, dito ako. Pag kailangan kita, diyan ka, whatever. Ganun. Kaya pag nagkasama-sama kami, wala na akong mga problema. Enjoy lang kami ng mga yan lagi. Hindi ka ba nila iniiyakan, binubuhusan ng sama ng loob na si mama, si daddy, wala mga ganyan? Minsan, mga ganyan. Hindi na ako, baka di na magsabi yung mga yan. Basta, okay na yun. Oo naman. Siyempre naman, they message me. All the time. Kung may mga di nila alam kung paano nila tatanungin si, ganyan. Ganun. So, ngayon ba, EG, ngayong successful ka na bilang entrepreneur, bilang businessman, at marami nang umaangkat sa'yo ng mga produkto mo dahil masasarap naman talaga. Anong sinasabi ni Mami Janice mo at ni Papa Aga? They always let me know naman na, they're proud of what's happening, na parang finally nagsarili na ako, na alam mo, wala na akong mga partner na yan. So, kaya naman sila. Ano naman sila, no? Kasi, alam mo, nung araw, nakakausap ko si Aga tungkol sa'yo. Si Janice din tungkol sa'yo. Talagang meron kaming mga pag-uusap na amin lang na nagbubuhos lang din naman sila. Yeah. I'm sure proud na proud tong they are. Si, they are, definitely. Si Aga tsaka si Janice They are. AJ ngayon. They are naman. They always tell me naman. Talaga? Lagi naman nila inaano sa akin. Hindi naman yung tipong, dito na naman to, ano kayong problema? Hindi. Sure na sila dito Ha? Sure na Sure na. Okay. So, itong mga produkto mo, EG, natikman na ba to ni Aga at ni Janice? At ano natikman na sinasabi nila? Sarap naman sila. Parang kahapon lang nagpadala ako kay Papa ng longganisa. Although kay Mama may utang pa ako sa kanya ng longganisa, nagpapadala siya. Pero minsan kasi dami ni Mama humingi Hingi. Hingi lang. Dami. Parang, Luigi, padala ka nga dito ng tiga 5 pack, tiga 6. Ano ba? Ito, Gcash ko. Joke lang, Ma. Love you. So, ayan. Aside from this, meron pa bang plano si EG? O dito ka na lang magko-concentrate sa pagdagdag ng flavor ng longganisa? Right now, parang I don't see myself
putting up a restaurant yet. Parang I wanna focus on this kasi this gives me more, time for Patty and the kids. Honestly, yun talaga. That's the real reason why. So marami akong time for them. Mga restaurant kasi medyo mahirap din yung industry. I mean, it's sobrang toxic talaga. So I'd rather do this. And I see it growing naman. And it's the easiest way to share to a lot of people, no? Papaabutin natin ito hanggang America, wherever. Ganun. So, Nakaplano na yon. nakaplano na. Oh. US. 3 months. Baka mas yumaman ka pa sa parents mo. Hindi. Mahirap yan. Mahirap yun dito. Mahirap ba? Ko po. Anyway, EG, ano ang take-away ni EG bilang ama? Yung Sa akin, madali naman kasi I wanted to, I mean, gusto ko nang matagal na mag-settle down eh. And kung ano yung mga hindi ko nakuha when I was young, nag-enjoy ako na binibigay ko sa mga anak ko to. Diba? Whatever it is, I mean, lahat naman ng magulang, diba? Hindi naman tayo lahat perfect. So I'm 100% sure na they'll be okay talaga. Meaning, lahat na ng love na kailangan ng mga anak ko, nabibigay ko lahat yan. Todo-todo talaga. So, hindi ako kinakabahan ngayon. Na sigurado, okay lahat yan. And hindi ko rin sila, kumbaga, hindi na ako mag-give up, di ba? Di ba, ang dami kasi dyan, hindi naman nag-work na marriage, whatever. Iwan yung mga anak. O hindi, laban lang. Laban. Siyempre, ang dami mo nang dinaanan, EG, Anong lessons ang natutunan mo sa negosyo? Sa negosyo, or siguro sa career ko lang, I guess parang experience yung naging pinakatulong sa akin talaga, no? Pag nagsimula ka talaga sa baba, there's no way talaga kundi pataas. Kasi nababa ka na eh. Paano mo ba ibababa mo? Diba? So magsimula ka sa baba, dahan-dahan, pakit ka lang. Diba? Wala ka na ibang pupuntahan. Pag bumagsak ka, di taas ulit. Ganun lang. Like ako, paano naranasan ko sa buhay? Diba? Taas baba, taas baba. So, even though na kahit sikat yung parents ko, I'm just proud that I did all of this on my own. Meaning, sariling sikap ko to, sarili ko mag-isang binuo pamilya ko. So, kung anong meron ko ngayon, Tito Oji, kung nasan ako ngayon, it's all because of me. And I'm proud of that. But I'm 100% sure that my parents will always be there for me. I mean, nandiyan lang naman yan para mag-guide sa akin eh. Noon pa naman eh. Even sila sinasabi nila sa akin yan. Na, alam mo yun, kahit na parang feeling mo parang hirap na hirap ka na, whatever, kung ano man yan mo, nandito lang naman kami. Lagi naman sinasabi, even si Papa lagi sinasabi sa akin. Anytime I need him, tawagan ko siya. Nanay ko, ganun din. Tawagan ko lang. Kaya masaya ako. Kahit na sobrang gulo ng buhay ko dati. And I'm sure din na, my parents are happy kasi kinaya ko. Without their help, kinaya ko. Parang I've learned a lot from all of those experiences. And I guess talagang, if you start talaga from the bottom talaga, there's no way but up.